baka nahiya ka umatin ulit. Baka yung aspire mo, nawawala. Amen. Katungan mo. Basa ng Bible, pray, Bible study, grow track, please. Mag-worship ka kay Lord. Go to the YouTube, meron na rin ang go to YouTube. Type Planet Shakers, type Hillsong, type Bethel music, type Elevation music. Makinig ka, type Christine. Worship God. Keep fire. Amen? Hindi mo kaintindihan kung na-encounter mo si God kung hindi talaga. Wala kang concern sa mga unsaved people, sa mga kamag-anak mo, kasama at anak mo, kapatid mo, wala kang concern. It's impossible. It's just impossible. The fire of God in you will not be snapped. Huwag mo nga kayaan mo online ka pa rin. Hanggat hindi nasisig yung mga kapatid mo, hanggat hindi nasisig yung mga magulang mo, galapos mo yung dati. Up until the end of your life. Fire up, please. Fire up. You are not the same anymore. You are not the old sinful nature. Yung mga vision mo ko, wala na yun. Wala ka ng appetite sa kanila. Dati yung mga nagawa kong mali, mga vision, nanindaro ka, nag-yosi ka, or nag-inom ka ng alala, nag-inom ka sa games, nagsusugal ka, mababae ka, nanlalaki ka, pasaway ka, sa magulang mo, sumasagot ka, hindi mo ginagawa ng mga assignments on time, sumay ka sa grades, wala kang pakialam. Amen. Yung tingin mo sa mga tao, object, last, addicted ka sa pagbili ng mga gamit mo. Yung pera mo, iniwain mo na sa God sa family, mali na ng bagay. No one includes God to say, you are not His name. You are saved, you are loved, you are forgiven, you are chosen. You are a holy priesthood, you are a holy nation. You are loved and accepted. You are anointed. You are justified. You are sanctified. You are blessed. You are a son. You are a daughter of the Most High. Final passage of verse. For if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. Ano ba nangyari dyan? Si God, sabi niya, I will give my son to die para ma-reconcile ka ni Joey. Grabe, no? A God who has the power to kill everyone and then recreate human beings. Kung pagmamahal niya sa atin, okay lang na mamatay yung kanyang anak. My goodness. Can you perceive that? Do you understand the love of God? Okay lang mamatay yung anak ko, okay lang. Basta makuha ko lang si Joey. Basta masave ko lang si Joey. Wow. And if you're listening right now, I hope that you're feeling the love, the intense, the supreme love of God. No? How much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Yun ang nag-save sa atin, yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo, that the Lord Jesus Christ is on fire He's on fire to save us. His passion, kaya nga sabi, the passion of Christ, the passion of the cross. Kasi yung passion ng Lord, His love is blazing in His heart. At tapusin ko to. Right? Mamamatay ako para sa kanilang lahat. I love them. Grabe. No? Verse 11, not only in this soul, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Grabe. Ang tao, dahil sa kasalanan ng tao, naputol ang relasyon sa Panginoon. At ang Panginoon, siya pa ang nangunang mag-reconcile sa atin. Para siya pa yung kasalanan natin, si Lord pa yung nag-sorry. And then, hindi lang nag-sorry, binigay niya pa yung anak niya para mamatay, para magkahayos tayo. My goodness. What a love, right? I hope right now that you are feeling
of God. No? We are justified and saved by the blood of the Lord Jesus Christ. By the love of the Lord Jesus Christ and by the blood of the Lord Jesus Christ. You know what, folks? Kaya masabi dito, no? I love you at your darkest. Is your life dark? God loves you. Come to light. And come to light. Labas ka na dyan sa darkness. No? Dapat hindi ka nandiyan. Wala ka dapat dyan. God loves you at your darkest. Si Lord, hindi yan naninisi, hindi yan nagja-judge. Basta mahal ka lang. Pero nakanagawa. So, dito nangyari, nakita siguro nung five foolish, usap-usap sila, I don't know, na parang, uy, marami na magdala yung iba, huwag na tayo magdala. Hingi na lang tayo mamaya. Sobra-sobra naman. Siguro yan. Right? That's the thing. That's the wrong attitude and mindset towards God. Amen? Hindi nila alam, kanya-kanya pala to. Baka marami sa atin, nakiki-join lang, nakiki-halal, nakiki-attend. Baka hindi ka seryoso. Seryosohin mo na. On and off, no? Seryosohin mo na. Mag-on ka na lagi. Fire on lagi. Right? Ganun talaga, no? Lasting fire is not automatic. It needs fuel to last. Lasting fire is not automatic. How I wish that I could tell you that kapag tinanggap mo si Christ as Lord and Savior, you will last forever. Hindi pa din eh. You need to rekindle the fire. Kailangan mo talaga yan, no? Ano yung mga fuel ng fire mo kay God? You read your Bible, you pray, you worship God. Kaya nga, nag-worship tayo, right? Did you worship? Did you really worship? No? Baka kaya baka mahina yung fire mo kay God kasi kulang ka sa worship, kulang ka sa Bible reading, kulang ka sa life class, hindi ka umate ng life class. Amen? So, yun yung challenge sa atin. No, hindi porket kasama ka sa group, same na kayo ng level ng relationship kay God. Magkakaiba tayo, mga kapatid. Make sure in your personal life, God, no? God is your ultimate Lord and Savior talaga na you give efforts. So, and then that, the third time of testing is no? He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. So, yung mga anak mo, mga Israelites, kayo aso lang naman. Hindi pwedeng ipakain. Alam ka na mapakain mo sa inyo yung pagkain ng anak mo. Ano ibig sabihin nun? No? Merong bread, imbis na ipakain mo sa aso. Di ba tayo ganun? No? Pag meron ka alagang aso, normally ask ka. So, syempre kapag may breed yan, hindi na to, no? Pero pag ask ka, ano ba yung pinapakain natin sa askal? Di ba yung mga tira-tira natin? No, hindi ko mapapakain sa askal na. Siguro kung mabait ka talaga. Pero hindi mo papakain yung askal na chicken, nakakaprito mo lang. Di ba? Tapos yung tira ng askal, kung may tira man, hindi naman titira yung buto, yun na ibibigay mo sa anak mo. Hindi, right? Unahin mo yung anak mo. Kasi sabi ni Lord dito, unahin ko muna yung mga Israelite na talagang anak mo kesa sa inyo na mga aso lang. Grabe, no, si Lord. So, iniisip na kanaan ko man dito, nagpipage to, bait-bait. Bastos naman pala. Ganun ba? Or merong pinupunto si Lord dito. No? Ang goal kasi ng Lord dito is palabasin talaga yung faith. Yung faith ng kanaan mo. Alam mo, lumabas yung faith ng kanaan. Sabi sa verse 27. Yes, it is Lord. Inaccept niya eh. Right? Aso na kami. Aso na ako. He said, even the dogs eat the crumbs that fall from their masters' table. Yes, Lord. Aso kami. Aso ako. Pero kahit kapatak lang, kahit konting kapatak lang, maliit na piraso lang ng kapangyarihan mo, pwede maayos ang buhay ng anak mo. Wow. Wow.
I'm not sure kung after sabihin ko ng babae, sabi, even the dogs eat the crumbs that fall from their masters. People. Alam mo, naisip ko din dyan, ano? Pag-usapan namin kahapon sa life class na may mga answered prayer tayo kung malaki na yung thankful tayo, masaya tayo, pero pag ulit yung answered prayer natin, diyan tayo kapasalamat siya. Right? And I admire Kat, no, sa 3 million na pang-iputan siya ng Catholic leaders, no, sa group natin. Yung may siya answered prayers. What prayer? Answered by God. Ito yung sinasabi dito eh. Baka Lord, yung mga anak mo, no, yung mga tao, Israelites, baka hindi mahalaga sila sa kanila yung mga maliit na bagay. Pero sa akin, Lord, lahat ng maliit na bagay, hindi ko sasayangin pati crumbs. Ano yung mga crumbs? Yung mga nalalaglag na kanin, nalalaglag na alikabok na. Alam yung pandesal, pag alikabok na may crumbs. Kahit hindi lang, kahit ganun kalit, Lord, I will value. At sinabi dyan, that's from their master state. Ibig sabihin, yung dog, master niya yung amo niya. Ibig sabihin, Lord, dog ako, master kita. At kahit isang piraso maliit lang, mahalaga sa akin, basta galing sa'yo. Wow! Wow! Imagine, tayo po ba ganun ba fanatic na excited, no? Ganun ba ka-on-fire yung faith natin kay Lord na Lord? Kahit na piraso na nakapangyarihan mo, this will be done. Right? Look at verse 28, nagulat si Jesus. When Jesus said to her, woman, you have great faith. Your request is granted. Amazing.